Nagbukas ang pelikula kung saan ang aktres na si Milla Jovovich ay humaharap sa mga manonood, tinitiyak sa kanila na ang pelikula ay hango sa isang totoong kwento na nangyari sa mga totoong tao sa bayan ng Nome, Alaska, noong taong 2000. Gayunpaman, sa takot sa kaligtasan ng mga nasasangkot, binago ng mga gumagawa ng pelikula ang mga pangalan ng mga karakter, kahit na ang bawat kaganapan ay sinusuportahan ng ebidensya ng video. Gayunpaman, nasa iyo kung maniniwala ka sa mga makikita mo, dahil ikaw ang may karapatan na magdesisyon dito. Noong 2002, nagsagawa ng panayam sa telebisyon ang Chapman University sa psychologist na si Dr. Abigail "Abby" Tyler. Ikinwento niya ang isang trahedya sa pamilya na kinasangkutan ng kanyang asawa. 2 taon bago nito, noong Agosto taong 2000, ang asawa ni Abby, si Will, ay misteryosong namatay habang natutulog noong gabi, na naiwan ng 2 anak, ang kanyang anak na babae, si Ashley, at ang kanyang binatilyong anak na si Ronnie. Dahil hindi makayanan ng kalungkutan, humingi ng tulong si Abby sa kanyang kasamahan, si Dr. Abel Campos, isang psychologist mula sa Anchorage. Sinusubukan niyang ibalik ang mga nangyari kung ano ang eksaktong naaalala ng babae mula sa kakilakilabot na gabing iyon, ngunit hindi niya mailarawan ang taong pumatay sa kanyang asawa. Nag-record si Abel ng isang hypnosis session kasama si Abby, kung saan naalala niya ang biglaang pag-atake na nangyari sa gabi habang sila ay nasa kama. May gumising sa kanya, at nakita niya ang isang matangkad na madilim na figure na nakatayo malapit sa kama. Pagkatapos ay isang kutsilyo ang bumulusok sa dibdib ng kanyang asawa. Nang makita itong muli, sumigaw ang babae, at napilitang ihinto ni Abel ang sesyon. Pinayuhan niya si Abby na magpahinga, ngunit naniniwala siyang magpapalala lang iyon. At saka, kailangan niyang tapusin ang kanyang pananaliksik. Bumalik siya sa Nome, na mapupuntahan lamang sa pamamagitan ng eroplano, at pagdating, dumiretso siya agad sa kanyang trabaho, kung saan naghihintay na sa kanya ang isang pasyente. Ang lalaki ay nagrereklamo tungkol sa mga problema sa pagtulog. Gabi-gabi, lagi siyang nagigising sa parehong oras, iniistorbo ng imahe ng kwago sa kanyang panaginip. Nang marinig ito, agad na naalala ni Abby ang iba pang mga pasyente na nangangarap din ng isang puting kwago, isang imahe na kahit papaano ay nakakatakot sa kanila. Kakaiba, ang ibong ito ay unang nagpakita sa kanila noong bata pa sila. Ang mga tao ay tiyak na ang kanilang mga bintana ay sarado, at kung paano nakapasok ang kwago sa loob ay nananatiling isang misteryo. Nagpasya si Abby na magsagawa ng mga sesyon ng hypnotherapy at mag-schedule ng mga appointment para sa lahat ng 3 pasyente. Gayunpaman, mas mabigat sa kanya ang kanyang mga problema. Dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, nawalan ng paningin ang kanilang anak na si Ashley. Nagpupumiglas ang dalaga lalo na't naniniwala ang mga kaklase niya na nagsisinungaling siya na lalong nagpapalala sa kanyang kalagayan. Habang ang kanyang anak na si Ronnie ay patuloy din na nagmumukmok sa gilid, hindi maintindihan kung paano makakatulong ang kanyang ina sa iba habang hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili o ang kanyang sariling pamilya. Sinusubukan din niyang makuha ang katotohanan, hindi maintindihan ang nangyari noong gabing iyon. Naniniwala si Abby na sinisisi siya ng kanyang anak sa pagkamatay ng kanyang asawa. Nang gabing iyon, nakikinig si Abby sa isang tape kung saan pinag-uusapan ng kanyang asawa ang mga kaso ng insomnia sa Nome. Narinig ni Ashley ang boses ng kanyang ama at lumapit siya sa kanyang ina, dahilan para ma-distract si Abby mula sa recording. Kinabukasan, na-hypnotize ni Abby ang 2 pasyente, at parehong nagkwento ng magkatulad na nakakakilabot na mga kwento tungkol sa mga nilalang na sumusubok na pumasok sa kanilang mga tahanan. Sa sobrang takot ng mga lalaki ay sinubukan nilang tumakas at magtago. Kailangang gisingin sila ni Abby at tiyakin sa kanila na ang mga nilalang ay mga pangitain lamang, ngunit ang mga pasyente ay nananatili sa isang estado ng pagkabalisa. Nang gabi ring iyon, ipinatawag si Abby sa himpilan ng pulisya dahil hawak ng isa sa kanyang mga pasyente ang kanyang asawa at 2 anak habang nakatutok ang baril, na hinihiling na dalhin kaagad sa kanya ang doktor. Dumating siya sa pinangyarihan at narinig ang lalaki na nagsasabing kailangan niyang gumawa ng isang bagay na kakilakilabot dahil wala siyang pagpipilian. Sumisigaw siya na kung nakita ng iba ang kanyang nakita, maiintindihan siya ng mga ito. Nagtanong ang lalaki kung ano ang ibig sabihin ng Zimabuter, ngunit walang nakakaintindi sa mga salitang ito. Sa kabila ng pakiusap ni Abby, tinapos ng lalaki ang kanyang pamilya at tinapos din ang sarili niyang buhay. Pagkatapos, inusisa ng sheriff si Abby, at sinabi niya sa kanya ang tungkol sa kwago. Ngunit hindi maintindihan ng lalaki kung ano ang maaaring nakakatakot sa isang ibon. Inakusahan niya si Abby ng paggamit ng hypnosis, na pinaniniwalaan niyang humantong sa trahedya. Sinubukan ni Abby na patunayan na ang mga kakilakilabot na bagay ay nangyayari sa bayan, ngunit tumanggi ang sheriff na isaalang-alang ang anumang bagay na supernatural.
Ipinaalala niya sa kanya na hindi pa rin niya nalulutas ang pagpatay sa kanyang asawa. Kaya ano ang masasabi niya tungkol sa hindi maipaliwanag na mga phenomena? Ngunit inutusan siya ng sheriff na itigil ang kanyang mga psikolohikal na eksperimento sa mga tao. Noong gabing iyon, sinubukang suriin ni Abby ang nangyari at naalala niya ang namatay na lalaki. Sinabi na hindi na lumitaw ang kwago, na para bang ito ay isang maling alaala. Kinabukasan, nagmaneho si Abel upang makita siya, nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan, at hinimok siya na ihinto ang kanyang pagsisiyasat. Ngunit sinabi niya na hindi siya pwedeng tumigil, kung hindi, patuloy na maghihirap ang mga tao. Kaya pumayag siya sa kahilingan nito na sumama sa kanyang trabaho. Sa araw na iyon, dumating ang kanyang pangalawang pasyente, si Scott, at ang kanyang mga sintomas ay ganap na tumutugma sa mga pangitain ng lalaking namatay. Ang asawa ni Scott ay nag-aalala at hiniling kay Abby na magsagawa ng sesyon ng hypnosis upang matukoy kung ang kanyang asawa ay maaaring nasa katulad na panganib. Sina Abby at Abel ay nagsasagawa ng sesyon ng hypnosis. Sinabi ni Scott na nakakakita siya ng kwago na hindi mukhang normal na ibon. Sa ilalim ng hypnosis, naramdaman niyang may tao sa kanyang bahay. Sinabi niya na ang mga ito ay pumupunta para sa kanya mula pagkabata. Ang lalaki ay nagsimulang manginig ng marahas, at si Abby, na natatakot, ay tinapos ang sesyon. Nang makabawi siya, inamin ng lalaki na nakakita siya ng ilang nilalang, ngunit hindi niya mailarawan ang mga ito. Naririnig din niya ang mga tinig ng mga ito sa kanyang ulo, kahit na hindi niya matandaan kung ano ang ginawa nila sa kanya. At nakakatakot na naiintindihan na niya ngayon kung bakit ginawa ng killer ang ginawa niya, at pagkatapos ay umalis ang dalawa. Iminumungkahi ni Abby na ang mga pasyente ay maaaring dinukot ng mga dayuhan. Ang mga ganitong kaso ay iniuulat sa buong mundo araw-araw, na may humigit kumulang 11 milyong nakarehistrong account. Gayunpaman, hindi naniniwala si Abel dito dahil walang matibay na patunay. Naputol ang kanilang pag-uusap ng katulong ni Abby, na nakinig sa tape na ibinigay sa kanya ni Abby. Nakarinig daw siya ng kakaiba at nakakatakot na boses na sumasabay sa sigaw ni Abby. Hindi naaalala ni Abby ang pangyayari, at nagsasalita ang boses sa hindi kilalang wika. Naghihinala si Abel, ngunit iginiit ni Abby na hindi iyon ang boses niya. Umuwi siya at pinakinggan muli ang recording mula sa session na iyon. Naalala niya na natutulog siya nang bumukas ang pinto, may kung anong pumasok na hindi kilala sa kanyang kwarto. Hindi maalala ni Abby kung paano lumitaw ang marka sa kanyang balikat, ngunit naniniwala na siya, na ang nilalang ang may pananagutan dito. Nang gabing iyon, nagpumiglas siya, ngunit mas malakas ang nilalang at dinukot siya. Nang maalala ito, tiningnan ni Abby ang sahig at nakakita ng mga gasgas, na nagpapatunay na ang kanyang memorya ng pagkapit sa mga board ay totoo. Sinusubukan niyang ituon at bigyang kahulugan ang lahat, ngunit hindi niya matukoy ang wika sa tape. Nakipag-ugnayan si Abby kay Dr. Owolowo Odesami, isang espesyalista sa mga sinaunang wika na nakakilala sa kanyang yumaong asawa, upang tumulong na matukoy ang pinagmulan ng mahiwagang wikang salita sa panahon ng mga pinaghihinalaang pagdukot. Nakikinig si Odesami sa kanyang kwento at kalaunan ay lumipad sa Nome. Pagkatapos makinig sa recording, kinilala ni Odesami ang wika bilang sinaunang Sumerian. Nakikilala niya ang ilang salita, ang ating nilikha, upang pag-aralan at sirain, ngunit hindi niya ganap na maisali ng buong pariralang sinasabi ng hindi kilalang nilalang. Ang wikang ito ang pinakamatanda sa kasaysayan ng tao, at, kakaiba, bigla itong muling nagpakita sa modernong panahon. Nabalisa si Odesami sa maaaring ginawa ng mga dayuhan kay Abby, at itinuro niya na ang boses sa tape ay hindi tao. Tumanggi pa rin si Abel na maniwala sa mga teoryang ito. Ibinahagi ni Odesami ang kanyang mga natuklasan at nagrerekomenda ng pagbisita sa anumang Sumerian exhibition kung saan makikita nila ang mga paglalarawan ng mga rocket na lumilipad sa kalangitan at mga eskultura ng mga figure na may suot na helmet at suit na nilikha bago pa ang mga pyramids. Ang aklat ng Genesis, sabi niya, ay naglalaman ng nilalaman na malayo sa pagkaunawa ng modernong mga tao at isinulat 6,000 taon bago ang Biblia. Ang Arko ni Noah ay nagmula sa kwento ng pagbaha sa Sumerian, at ang mga kwento ng mga dayuhang bisita ay makikita sa kasaysayan ng Sumerian. Gumagawa siya ng mga katotohanan, kahit na hindi niya alam kung paano nag-uugnay ang lahat. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang tawag mula sa asawa ni Scott, na agad na humiling ng presensya ni Abby. Inamin ni Scott na wala na ang mga kwago at nagsasalita tungkol sa kanila ngunit wala nang ibang naaalala. Nakiusap siya kay Abby na i-hypnotize siyang muli para matuklasan nila ang katotohanan. Sa ilalim ng hypnosis, biglang lumutang si Scott sa itaas ng kama. Isang boses na nagsasalita sa pamamagitan ng Sumerian, na nagutos kay Abby na ihinto ang kanyang pananaliksik.
Naputol ang video feed, kaya hindi na itala ni Abel ang nangyayari. Marahas na nanginginig ang lalaki, at si Abby, sa takot, ay hinila siya palabas ng ulirat. Nagmamadali siyang umuwi at sinabihan ng kanyang mga anak na mag-impake, dahil aalis na sila. Ngunit sa sandaling iyon, ang sheriff ay pumasok sa bahay at iniulat na si Scott ay naiwan na paralisado mula sa leeg pababa. Sa paniniwalang si Abby ang may pananagutan, sinubukan ng opisyal na arestuhin siya. Pumasok si Abel upang ipagtanggol si Abby at kinumpirma ang kanyang kwento. Dahil dito, inilagay ng sheriff si Abby sa house arrest. Pagkatapos, umalis ang mga pulis na nagtalaga ng isang opisyal na magbabantay sa bahay. Sa panayam noong 2002, ipinaliwanag ni Abby na mayroong 4 na uri ng pakikipag-ugnayan. Ang unang uri ay kapag ang isang tao ay nakakita ng isang UFO. Ang pangalawa ay kapag mayroong pisikal na ebidensya, tulad ng mga crop circle. Ang ikatlong uri ay direktang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang pang-4 na uri, kapag ang isang tao ay dinukot, at ito ay nangyayari sa lahat ng dako. Hindi ito naaalala ng mga tao dahil may ginawa sa kanila para makalimutan nila ito. Ang aksyon ay bumalik sa taong 2000. Ang natitirang opisyal ay nakaupo sa kanyang kotse na nagbabantay sa bahay ni Abby nang lumitaw ang isang malaking itim na tatsulok na bagay sa kalangitan. Nagdistort ang video. Ngunit ang lalaki ay maririnig na sumisigaw at tumatawag para sa backup, at malapit nang dumating ang mga reinforcement. Ang pulis, sa pangunguna ng sheriff, ay pumasok sa bahay. Natagpuan nila sina Ronnie at Abby, na sumisigaw na si Ashley ay dinala sa isang sinag ng liwanag. Inakusahan ng hindi naniniwala at galit na sheriff si Abby ng pagdukot sa kanyang anak at inalis si Ronnie sa kanyang kustodiya. Pagkatapos ay nagpasya si Abby na sumailalim sa hypnosis sa kanyang sarili sa pagtatangkang makipag-ugnayan sa mga nilalang at muling makasama ang kanyang anak na babae. Ni-record ni Abel at Odwosami ang session sa video, at binanggit din ni Abby ang kwago. Bigla na lang siyang sumigaw, nagsimulang manginig ang camera, naririnig ang mga tunog ng karahasan, at nakita ni Abby ang ilang uri ng device na bumabalot sa kanyang balikat. Pagkatapos, isang malupit na boses ang sumigaw na ang bata ay mananatili sa kanya dahil siya ay makapangyarihan. Isinalin ni Odwosami ang huling pariralang isang espiritu kung saan hindi ka makakatakas. Ang pelikula ay nagbabalik sa panayam ni Abby kung saan ipinaliwanag niya na silang tatlo ay dinukot sa sesyon ng hypnosis at wala ni isa sa kanila ang nakakaalala sa nangyari, ngunit sila ay ibinalik sa parehong gabi. Inamin ni Abby na naramdaman niya ang isang bagay na lampas sa pag-unawa ng tao, at ang pakiramdam na iyon ay kawalan ng pag-asa. Pagkatapos ng sesyon ng hypnosis, nagising si Abby sa isang ospital, nabali ang kanyang leeg sa panahon ng pagdukot. Dumating ang sheriff at ipinakita sa kanya ang isang larawan ng kanyang yumaong asawa, na nagpapakita ng katotohanan. Binaril ni Will ang kanyang sarili sa ulo, na nagpapatunay na ang paniniwala ni Abby na siya ay pinaslang ay ang kanyang paraan lamang ng pagtakas sa katotohanan. Hiniling ni Abel sa kanya na huwag sisihin ang kanyang sarili, na nagpapaalala sa kanya na kahit na ang pinakamahusay na mga psychologist ay hindi talaga ma-access ang isip ng tao. Hiniling ni Abby kay Abel na kumpirmahin ang pagdukot, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Noong 2002, inamin ni Abby na kahit na may proseso niya ang pagkamatay ng kanyang asawa sa ganoong paraan, may mga recording pa rin na hindi nagsisinungaling. Nabali ang leeg ni Scott, at hindi pa rin nahahanap si Ashley. Naniniwala siya na balang araw, makikita niyang muli ang kanyang anak. Natapos ang broadcast, at naging malinaw na paralisado ngayon si Abby dahil sa pinsala sa kanyang leeg. Ipinaliwanag ng host na ang Gnome ay binisita ng FBI ng higit sa 2,000 beses, ngunit walang mga kaso ang opisyal na binuksan. Si Dr. Abel ay nananatiling isang practicing psychologist at si Odwosami ay naging isang propesor sa isang unibersidad sa Canada. Ang parehong lalaki, kasama ang sheriff, ay tumanggi na lumahok sa pelikula. Samantala, sinisisi pa rin ng anak ni Abby na si Ronnie, na 22 taong gulang na ngayon, ang kanyang ina sa pagkawala ng kanyang kapatid at bihira itong makita. Ang lahat ng mga kaso laban kay Abby ay tinanggal, at siya ay lumipat mula sa Alaska patungo sa East Coast. Gayunpaman, patuloy niyang hinahanap si Ashley, kahit na ngayon ay nakaratay na sa kama. Sa panahon ng mga kredito, maraming audio recording ang pinapatugtog na nagtatampok ng mga taong nagkukwento ng kanilang mga nakitang UFO. Ang pelikula ay nag-aalok ng isang solidong kapaligiran, na kumukuha ng pakiramdam ng isang maliit na bayan kung saan ang mga kakaibang bagay ay nangyayari, at walang sino man ang makakapagpaliwanag o makakapigil sa kanila. Maganda ang acting, at syempre, ang presensya ni Milla Jovovich ay naging highlight ng pelikula. Ang balangkas ay napakagulo at mahirap sundan, at ang mockumentary na estilo ay maaaring maging disorienting.
Pero sabi nga mismo ng pelikula, bahala na ang manonood. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.